Nasubukan na po ba ninyo ma-reach ang monthly incoming limit ninyo? Kung kaya, hindi na kayo makapag-cash in sa GCash at dahil dyan, hindi na kayo makapagbayad ng bills sa PLDT, Davao Light at marami pang iba. O di kaya, nasubukan na ninyong mag-send ng pera pero hindi makatanggap yung pagsasendan nyo ng pera because as you can see, limit reach na rin yung pagsasendan ninyo. In this video, tuturuan ko kayo paano mag-cash in sa GCash kahit na-reach na ninyo ang monthly incoming limit ninyo. O di kaya, tuturuan ko kayo paano mag-send ng pera to someone that reaches his transaction limit sa GCash. Disclaimer lang pala, this video works for me and my friends as per testing it. Pero it doesn't mean that it will also work for you. Especially if I uploaded this video, then 1 year ago or 2 years ago mo na ito napanood. Maybe some update happens and this method stop working. So set your expectation. So if interested ka pa rin sa video ito, keep on watching. Let's go. Start this video, buksan natin ang GCash wallet, click profile, then tap profile limits. At makikita natin na full na ang monthly incoming limit ng GCash ko. Meaning ito, hindi na ako pwede mag-cash in this month at hindi na rin ako makakatanggap ng pera kasi it will exceed my monthly incoming limit. So need ko maghintay next month para ma-receipt limit ko at makapag-cash in at receive na ako pera sa GCash account ulit. Tanong, possible pa rin po ba mag-cash in o mag-receive ng pera sa GCash? Kahit na-reach na ang monthly incoming limit, yes, possible pa po if you follow these 4 easy steps. Step 1. Dapat fully verified na ang GCash mo. Once hindi fully verified GCash mo, you still cannot follow the method na ituturo ko in this video at hindi ka makakapag-cash in sa GCash when your limit is full. So make sure before you attempt this method na ituturo ko sa inyo, fully verified na po ang GCash account mo. Once fully verified na GCash account mo, let us proceed na sa step 2. Open a GSave account, specifically GSave by CIMB. Once nakapag-open ka na ng savings account sa GSave by CIMB, katulad na nakikita mo sa video, pwede ka na mag-cash in sa GCash mo kahit na-reach mo na ang monthly incoming limit mo. Tanong, paano? Let us proceed sa step 3. Mag-cash in ka sa savings account mo sa GSave by CIMB. So sa pag-cash in sa account mo sa CIMB, you can use any bank you have. Kahit GCash ng kaibigan mo or tindahan, pwede. Since karamihan sa atin use GCash, I will use GCash sa pag-cash in sa GSave by CIMB ko. So to cash in, click transfer, tap local. Dito sa bank transfer, scroll down ka lang, then tap view all. Dito sa bank transfer, scroll down ka lang ulit hanggang mahanap mo ang CIMB Philippines Incorporation. Once nahanap mo na, click mo lang, tapos mapupunta ka sa CIMB Philippines form. Dito sa amount, dito mo ilalagay magkano gusto mo i-cash in sa GSave mo by CIMB. Dagdag kaalaman, ang minimum amount na pwede mo i-transfer from GCash to CIMB is 1 peso, habang ang maximum amount naman is 50,000 pesos. Itong sa account name, ito yung pangalan ng account na nakaregister sa GSave mo. Dito naman sa account number, magkikita siya sa GSave mo by CIMB. Dito sa send receipt to, any active email will do. Pero optional lang ito, pwede mo na hindi lagyan. After that, click mo lang ang send money. Then double check mo kung may typo ba or wala dito sa bank transfer review details. Then if may typo, click this arrow sa taas para makorek mo. Dagdag kalaman, may admin fee pala na 15 pesos si GCash. If okay lang yan sa'yo at tama lahat ng info na ilagay mo, click this box that confirm that the details are correct. Then tap pay at mapupunta ka dito at makakatanggap ka OTP galing kay GCash. Enter mo lang dito, then tap submit, and this receipt will generate as proof of your transfer, and you will see that nabawasan na laman ang GCash wallet mo, and after 1 to 5 minutes lang magre-reflect na sa GSave mo ang pera. Step 4. Transfer your savings sa GSave by CIMB to GCash. To transfer, tap withdraw. Enter here the amount na gusto mo i-transfer sa GCash wallet mo. Once na-enter mo na, click next. To confirm your withdrawal, mapupunta ka dito. Gagawin mo lang is to tap confirm, then mapupunta ka ulit sa authentication at makakatanggap ka ng OTP galing kay CIMB Bank naman. Tulad ng ginawa ko, enter mo lang siya dyan, then click submit at makikita mo itong resibo as proof of your transaction. Then tap this exit button at makikita mo na nag-reflect na ang perang kinashin mo galing GSave by CIMB kahit na-reach mo na ang monthly incoming limit mo. Tanong, necessary ba na CIMB by GSave gamitin ko? To be honest, I'm not sure kasi sa GSave by CIMB pa lang po ang nasubukan ko. Helpful ba ang video na ito para sa inyo? And dahil dyan, you want to support my channel in order for me na masustain ko ang magiging content creator ko. Kung ganun, maglalagay ako ng link sa comment section so that you can become my channel member. Also, if you want to support me, you can also buy this sunscreen using my affiliate link sa Shopee, kung saan if you buy using my affiliate link, magkakaroon kayo ng discount up to 25%, cap
at a certain price. Maybe it could be 600 to 1,200 depende sa promo ni Shopee with minimum spend of 200 pesos. Also, since umabot ka at the end of this video, maybe you also want to learn how to increase your GCash limit up to 500k. May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. Also, maybe you want to know how to apply a Atomic credit card para for loan. May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. So, if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in the next video. Let's go.